Sa isang malayong paraiso kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok at ang malamlam na hangin ay humahaplos sa mga punong naglalakihan, nagsisimula ang isang kwento. Isang kwento na puno ng himig ng kalikasan, mga nilalang na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga lihim ng buhay na tahimik na bumubulong sa bawat pag-ihip ng hangin. Habang unti-unting pumapailan lang ang gabi, ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap, tila mga matang nagbabantay sa daigdig ng mga panaginip. Pumikit ka at hayaang dalhin ka ng mga salitang ito sa isang mundong puno ng katahimikan at kapayapaan. Isang mundo kung saan ang bawat himig ay isang paanyaya upang magpahinga, upang pansamantalang iwan ang ingay ng araw at damhin ang dahan-dahang pagtulog ng kalikasan. Maghanda na, sapagkat ang kwento ay magsisimula na. Sa pinakagitna ng isang malawak at luntiang kapatagan ay naroon ang isang parang kumot ng esmeralda. Sa bawat pagdampi ng hangin, sumasayaw ang mga damo na tila mga alon sa dagat. At sa bawat pag-alon, lumilikha ito ng kaluskos na sinasabayan ng huni ng mga ibon. Ang araw ay palaging maliwanag dito, hindi nakakasilaw, ngunit nagbibigay ng sapat na init na nagpapasigla sa sinumang naninirahan. Ang mga bulaklak na kulay dilaw, rosas at bughaw ay nakabukas palagi na para bang laging may pagdiriwang sa kanilang piling. Ito ang lugar na tinatawag na parang na masayahin, isang mundong walang pangamba at puno ng saya. Sa gitna ng kasiglahang iyon, may isang nilalang na higit na nagdadala ng musika, ang tipaklong. Mahaba ang kanyang mga binti, mabilis kumilos, at ang kanyang tinig ay tila maliit na kampanang tumutunog tuwing siya'y umaawit. Araw-araw siyang tumatalon mula sa isang dahon patungo sa isa pa, umaawit ng mga himig na siya mismo ang lumilikha. Wala siyang inaalalang oras, walang sinusunod na schedule. Lahat ng araw para sa kanya ay isang malaking entablado kung saan ang tanging kailangan niyang gawin ay magsaya. Madalas siyang makitang nakaupo sa tuktok ng isang mataas na talahib, nakataas ang kanyang mukha at pinakikinggan ang pag-awit ng hangin. Kapag hindi naman siya tumatalon, gumagawa siya ng maliit na tugtugin sa kanyang pakpak. Ayaw niyang tumigil kahit saglit. Para sa kanya, ang mundo ay sadyang napakaganda upang seryosohin. Ang araw ay para sa awit at ang gabi ay para sa pag-idlip habang nakahiga sa malamig na damo. Ngunit hindi lahat ng nilalang sa parang ay tulad niya. Hindi kalayuan mula sa kanyang paboritong talahiban ay naroon naman ng isang maliit na kaharian sa ilalim ng lupa, ang tahanan ng isang kolonya ng langgam. Kung ang tipaklong ay simbolo ng kalayaan at kasiyahan, ang mga langgam naman ay larawan ng kaayusan at sipag. Maaga pa lang, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, gising na ang mga ito at nagsisimula ng maglakbay sa mahabang pila. Mula sa kanilang lungga ay makikita ang maingat nilang paglabas. Bawat langgam ay may daladalang layunin. May nangongolekta ng butil, may naghahanap ng dahon, at may nagbabantay sa kanilang paligid. Hindi sila nawawala sa pila. Sanay sila sa disiplina at alam nila ang kani-kanilang tungkulin. Ang kanilang paglakad ay tila himig din sa kanyang sarili, isang ritmong tumutugma sa tibok ng lupa. Isang umaga, habang abala ang mga langgam
sa kanilang gawain. Napagmasdan sila ng tipaklong mula sa malayo. Tumigil siya sa pag-awit, hindi dahil napagod siya, kundi dahil kinabahan siya sa ideya na may mga nilalang na kay Rami ng ginagawa sa ganito kagandang araw. Ang ganda-ganda ng panahon, bulong niya sa sarili. Bakit kailangan nilang magmukhang napakaseryoso? Hindi niya mapigilang lapitan ang mahabang hanay ng langgam. Tumalon siya pababa sa talahib, dahan-dahang lumapag sa lupa at lumapit sa gilid ng kanilang pila. Sa kanyang taas at laki, mukha siyang dambuhalang anino sa gitna ng maliliit na manggagawa. Ngunit hindi natakot ang mga langgam. Alam nilang wala naman siyang masamang hangarin. Tumingala ang ilan, saglit na nakinig sa kanyang presensya, ngunit agad ding bumalik sa kanilang trabaho. Kay sipag naman ninyo, masiglang wika ng tipaklong habang bahagyang nakahilig. Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba mas masarap kumanta at maglaro? Halos walang tumigil sa paglalakad, ngunit may ilang langgam na saglit na napatingin sa kanya. Tila nagtataka kung bakit ganoon ang tanong. Para sa kanila, ang paggawa ay kasing natural ng paghinga. Ang araw ay hindi para sayangin. Ito ay para sa paghahanda at pag-organisa. Ang bawat butil na kanilang nadadala ay may kabuluhan. Habang pinagmamasdan niya ang tuloy-tuloy na paggalaw ng pila, lalo siyang nagtataka. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon kahalaga ang kanilang ginagawa. Ang hangin ay masarap, ang araw ay magaan sa balat, at ang parang ay puno ng posibilidad ng kasiyahan. Bakit hindi nila ito tinatamasa? Lumuhod siya, lumapit pa, at muling tinanong, "Hindi ba kayo nababahala na masyado kayong nagmamadali? Hindi ba kayo nagnanais magpahinga kahit sandali?" Walang sumagot, ngunit ang katahimikan ng kolonya ay tila nagsasalita rin. May kanya-kanyang mundo ang bawat nilalang, at sa sandaling iyon, naramdaman ng tipaklong na marahil may isang bagay na hindi niya pa nauunawaan. Hindi pa niya alam kung ano iyon, hindi pa panahon para maintindihan niya, ngunit nagsimula ng sumibol sa isip niya ang isang tanong, ano kaya ang mayroon sa sipag nila na wala sa akin? At doon nagwakas ang araw na iyon. Ang tipaklong ay masaya pa rin, umaawit pa rin, ngunit ngayon ay may munting kutob ng pag-uusisa sa kanyang isip. Sa parang na masayahin, may isang bagay na nagsisimulang gumising sa kanya kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, habang abala sa paglikha ng panibagong awit ang tipaklong, napansin niyang mas mahabang hanay ng mga langgam ang naglalakad kaysa sa nakasanayan niya. Mas kumpleto, mas organisado, parang isang hukbong may iisang ritmo. Nagtaka siya, kaya't tumalon siyang pababa mula sa mataas niyang tangkay at sinundan ang pinanggagalingan ng maingay ngunit maayos na galaw ng mga langgam. Sa paglapit niya, napansin niya ang isang langgam na tila namumuno sa mahabang pila. Maliit ito tulad ng iba, ngunit may kakaibang tikas sa paglakad, hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa tiwala sa sarili. May dala itong maliliit na butil, ngunit kahit may kargang bigat, hindi ino-overwhelm ang ekspresyon nito. Palagi itong may bahagyang ngiti, at sa bawat kilos ay halatang sanay na sanay sa trabaho. Ang sipag naman ng isang to, bulong ng tipaklong sa sarili. Hindi lang basta sumusunod, parang siya ang nag-aayos ng lahat. Hindi nagtagal, napansin ng langgam ang aninong bumabalot sa kanila. Tumingala siya at ngumiti. "Magandang araw, kaibigang tipaklong."
Bati nito, parang kilala na siya kahit hindi pa sila nagpapakilala. Nagulat ang tipaklong, magandang araw din. Kilala mo ako? Lahat ng hayop dito sa parang ay kilala ang musika mo, tugon ng langgam. Ako nga pala si Liksi. Napangiti ang tipaklong. Liksi, bagay sa'yo. Ang bilis mo nga kumikilos. Napatawa si Liksi, ngunit saglit lamang. Agad niyang ibinalik ang atensyon sa pila. Sandali lamang, may inaayos ako. Tumalon ang tipaklong sa isang dahon para mas mapanood ang ginagawa niya. Nakita niyang lumalapit si Liksi sa isang langgam na hirap magdala ng malaking butil. Ipahinga mo muna ang paa mo, sabi ni Liksi sa kasamahan. Ibigay mo sa akin at doon ka tumulong sa mga dahon. Sunod naman siyang lumapit sa isang grupo, tila may pinapaliwanag na direksyon. Maya-maya, iniayos niya ang pila, pinabagal ang bilis sa unahan at pinabilis sa likod upang hindi masikip. Lahat ng galaw niya ay praktikal at may layunin. Hindi lang masipag, bulong ng tipaklong, matalino rin pala. Nang matapos ang mga utos, binalikan siya ni Liksi. Pasensya na, kaibigang tipaklong. Ganito talaga tuwing umaga. Mahalaga ang tamang pagsunod at pag-organisa. Pero bakit? Tanong ng tipaklong na puno ng kuryosidad. Ang ganda ng panahon. Hindi ba dapat mas nag-e-enjoy kayo? Ngumiti si Liksi. Hindi pangungutya o pangaral ang ngiting iyon, ngunit puno ng pag-unawa. Masaya rin kami, sagot niya. Pero iba ang klase ng saya na ibinibigay ng trabaho. Hindi naman ito parusa. Ito'y paghahanda. Paghahanda? Ulit ng tipaklong, bahagyang naguguluhan. Para saan? Tumawa si Liksi ng mahina. Hindi ko ibig sabihin na may panganib. Ibig ko lang sabihin, mahalaga ang pag-iipon, ang paglikha ng seguridad. Ganito kami nabubuhay. Ganito kami lumalakas bilang grupo. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Liksi ang paligid ng kolonya. Sa gilid ng mababaw na hukay ay may mga langgam na nag-aayos ng kanilang mga daanan. Ginagawang mas malinis ang dinadaanan ng pila. Sa may anino ng malaking dahon, may ilan namang nag-aayos ng maliliit na piraso ng pagkain. Pinaghihiwalay kung alin ang ilalagay sa loob ng lungga at alin ang ipapasapa sa ibang pangkat. Kung magulo ang paggalaw namin, paliwanag ni Liksi habang naglalakad, hindi namin matatapos ang gawain sa oras. Kailangan naming tulungan ang isa't isa. Ang bawat butil ay mahalaga. Pero hindi ba nakakapagod? Tanong ng tipaklong, nakatingin sa mga walang humpay na langgam. Paminsan-minsan, sagot ni Liksi. Pero alam mo ba ang sekreto? Mas masarap magpahinga kapag alam mong may natapos ka. Napaisip ang tipaklong. Hindi niya kailanman itinuring ang pahinga bilang gantimpala sa kanya. Ito ay normal na bahagi ng araw. Wala siyang ginagawa bago magpahinga, pero hindi rin niya kailanman naisip na magpatong ng responsibilidad sa sarili. Hindi mo ba na-enjoy ang pag-awit mo? Tanong ni Liksi. Siyempre, mabilis na sagot ng tipaklong. Pinakamasaya ako kapag kumakanta. Ayun, sabi ni Liksi, kung paano ka masaya sa pag-awit, ganoon din kami sa pagtatrabaho. Hindi kami nagsasayang ng oras. Hindi dahil galit kami sa pahinga, kundi dahil alam namin kung ano ang mas mahalaga sa ngayon. Hindi agad sumagot ang tipaklong. Napatingin siya sa kumpol ng mga langgam. Maliit, ngunit malalakas ang loob. Abala ngunit hindi mukhang miserable. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang dedikasyon nila.
Ngunit ramdam niyang totoo ang tawa ni Lixie, totoo ang ngiti, at totoo ang saya sa kanilang ginagawa. Kung ganoon, wika ng Tipaklong, siguro dapat matuto rin akong mag-organisa minsan. Napatawa si Lixie. Hindi kita pinipilit, pero isang araw, maiintindihan mo rin kung bakit mahalaga ang ginagawa namin. Hindi pa lubos kumbinsido ang Tipaklong, pero hindi rin niya binaliwala ang sinabi ni Lixie. May kakaibang bigat ang mga salitang iyon, hindi dahil nakakatakot, kundi dahil puno ng katotohanang hindi pa niya kayang maabot. Nagpaalam si Lixie at bumalik sa pila, dala ang ngiting may halong pag-asa. Si Tipaklong naman ay umakyat muli sa mataas na damo, ngunit ngayong umaga, hindi siya agad kumanta. Tahimik niyang pinagmasdan ang maliit na pangkat ng mga langgam at lalo siyang napaisip. May bago na namang tanong sa kanyang isipan. Bakit ganoon kaimportante sa kanila ang paghahanda? Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit alam niyang si Lixie ang masipag, magaan ang loob, at disiplinadong langgam ang unang nagtanim ng pag-usisang iyon sa kanya. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Makalipas ang ilang araw mula nang kausapin ng Tipaklong si Lixie, lalo pang gumanda ang panahon. Ang araw ay parang gininto ang lampara sa kalangitan, at ang hangin ay may dalang amoy ng bagong sibol na bulaklak. Ito ang paboritong uri ng araw ng Tipaklong. Yung tipong kahit sino ay mahihikayat na magsaya, sumayaw, o magpahinga sa damuhan. Para sa kanya, hindi dapat inaaksaya ang ganitong pagkakataon. Ngayong araw, bulong niya habang nakapatong sa isang malaking dahon. Gagawa ko ng pinakamagandang tugtugin sa buong parang. Tumalon siya, binalikat ang maliit niyang instrumentong gawa sa manipis na dahon at nagsimulang umawit ng masigla at masayang himig. Hindi nagtagal, nagdatingan ang mga iba't ibang hayop sa paligid, mga paru-parong may makukulay na pakpak, mga kulisap na lumulundag na tila nagsasayaw, at ilang ibon na sumasabay sa ritmo ng kanyang awit. Ang parang ay naging isang maliit na entablado ng musika. Halina, halina, sigaw ng Tipaklong. Magsama-sama tayong mag-enjoy. Walang trabaho, walang alalahanin. Ang mga hayop naman, tuwang-tuwa sa masiglang imbitasyon, ay nagsimulang sumunod sa musika. May ilan pang nagdala ng manipis na tangkay na ginagamit bilang tambol, at ang iba ay gumagawa ng tunog gamit ang kanilang pakpak. Hindi nagtagal, naging isang munting pista ang gitna ng parang, habang mas lumalakas ang tugtugin at lumulong ang kasiyahan. Napansin ng Tipaklong ang pamilyar na pila ng langgam sa di kalayuan. Tulad ng dati, disiplinado at tahimik ang kanilang kilos, tila isang mahabang itim na sinulid na paikot-ikot sa damuhan. Abala ang bawat isa, nagdadala ng maliliit na butil, piraso ng dahon, at iba pang kanilang kailangan. Hindi pwedeng hindi sila makasali ngayon, sabi ng Tipaklong sa sarili. Sayang naman ang ganitong araw, kaya't humakbang siya palapit, dala ang masiglang himig na sinasabay niya sa bawat talon. Nang marating niya ang harapan ng pila, nakita niyang si Lixie ay muling namumuno sa pag-aayos ng direksyon ng mga langgam. Lixie, masiglang bati ng Tipaklong, halos malaglag sa tuwa. May kasiyahan kaming ginagawa, sama kayong lahat. Tumingala si Lixie, ngumiti at magalang na yumuko. Magandang araw, kaibigang Tipaklong.
Masigla ka na naman ngayon. Ano bang meron? Tumalon ang tipaklong at umikot sa ere. May himig ako, may sayaw, may tugtog. Lahat ng hayop ay nandoon. Hindi pwedeng hindi kayo sumali. Halika na. Napatingin si Lixie sa kanyang mga kasama. Ang ilan ay halos mabitiwan ang kanilang dalang pagkain sa gulat sa alok, ngunit agad ding bumalik sa paglalakad. May ilan ding parang natuwa sa ideya ng kasiyahan, ngunit nanatili pa rin sa kanilang trabaho. Kaibigan, sabi ni Lixie sa mahinahong tono, na-appreciate namin ang imbitasyon mo. Talagang masayang kasama ang iyong musika. Pero may trabaho kami ngayon. Napakunot ang noo ng tipaklong. Trabaho? Sa ganitong araw? Hindi ba kayo nauubusan ng oras? Hindi. Ba kayo napapagod? Kahit sandali, makakasama nyo naman kami, hindi ba? Malumanay ang ngiti ni Lixie. Salamat at inaalala mo kami. Ngunit may mga bagay kaming kailangang tapusin ngayon. Kapag iniwan namin ang gawain, mahihirapan ang buong kolonya. Pero, di ba pwede nang bukas iyan? Tanong ng tipaklong, halatang medyo nabubuwisit. Hindi naman mawawala yung mga bitbit nyo. Hindi ba mas masarap kumanta tuwing masaya ang panahon? Nagkatinginan ang ilang langgam. Ang iba'y nahihiyang ngumiti. Ang iba'y parang gustong sumunod. Ngunit agad ding tiningnan ni Lixie na tila nagpapaalala ng kanilang tungkulin. Pagkatapos, muling humarap si Lixie kay tipaklong. Masaya rin kami, kaibigan. Pero iba ang kaligayahan namin. Ang pagtatrabaho ay hindi parusa para sa amin. Ito ang nagbibigay ng seguridad, kaayusan, at kapayapaan sa aming kolonya. Napabuntong hininga ang tipaklong at tumalon ng bahagya pabalik. Palagi na lang kayong ganyan. Puro kayo trabaho, puro pag-aayos. Kailan ba kayo nagsasaya? Ang seryoso-seryoso nyo. Hindi nagbago ang mahinahong mukha ni Lixie. Minsan kami nagkakasiyahan din. Pero sa tamang oras, hindi namin itinatanggi ang tuwa, ngunit may mga bagay na dapat unahin. Sana ay maunawaan mo. Hindi nakaimik ang tipaklong. Tumingin siya sa malayo, sa lugar kung saan naghihiyawan sa saya ang iba pang hayop. Nandoon ang musika, ang tawanan, at ang malayang galaw ng mga nilalang na tulad niya. Ngunit narito naman ang mga langgam masinop, seryoso, at tila walang balak tumigil. Hindi niya maintindihan. Pista iyon at dapat ay sinasamantala. Para sa kanya, ang kasiyahan ay dapat iuna bago ang anumang bagay. Pero bakit para kina Lixie, hindi ganoon? Tumalikod ang tipaklong at nagmamadaling bumalik sa kasiyahan. Ngunit kahit muling tumunog ang kanyang musika, hindi niya kayang burahin ang kaunting pagkainis na kumutkot sa kanyang dibdib. Para bang hindi niya gusto ang ideya na mayroong hindi sumusunod sa kanyang paniniwala na ang saya ay mas mahalaga. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang inis sa kaseryosohan ng mga langgam. Tahimik ang sumunod na mga araw sa malawak na parang, ngunit may mga pagbabago sa paligid na hindi agad napansin ng tipaklong. Sa unang tingin ay tila karaniwan lamang ang pag-ikot ng panahon. Ang mga damoy sumasayaw pa rin sa ihip ng hangin at ang mga ibon ay nagliliparan na parang walang anumang nagaganap na kakaiba. Ngunit kung pagmamasdan ng mas malapitan, mayroong mumunting mga tanda na hindi dapat binabalewala. Unang nagbago ang hangin. Kung dati mainit-init at magaan tulad ng isang malambot na kumot,
Ngayon ay may dalang bahagyang lamig na tila gumuguhit sa balat. Habang tumatalon sa pagitan ng mga batuhan, napansin ito ng tipaklong ngunit agad niyang inilingon at ngumiti na para bang isa lamang itong bagong biro ng panahon. Ah, siguro gabi lang na malamig ang parating, bulong niya sa sarili, saka muling tumugtog sa kanyang maliit na biulin at sa bawat pitik ng kanyang malalakas na binti, bumabalik ang sigla niyang hindi natinag kahit isang hibla, ngunit sa kabilang panig ng parang abala ang buong kolonya ng langgam sa mas maingat at mas mabilis na pagkilos. Ang bawat langgam ay nakapila, bawat isa ay may bitbit na buto, dahon o piraso ng pagkain. Mas mahigpit ang kanilang pag-oorganisa kaysa sa mga nakaraang araw at hindi iyon dahil sa simpleng kasipagan. May napapansin sila sa paligid na hindi pa nakikita ng tipaklong. Si Lixie, ang pinakamasipag sa lahat, ay nakatayo sa ibabaw ng isang maliit na bato, pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. Kahit ang liwanag ng araw ay tila nagtatago sa makapal na ulap na ngayon ay parang mabibigat na kumot na nakabalot sa kabundukan. Hindi maganda ang galaw ng hangin at ang kulay ng ulap, mahinang bulong ni Lixie. Kaagad niyang tinawag ang ilang bantay langgam upang palakasin pa ang pagbabantay sa kanilang imbakan. Sa kawalan ng ginagawa tuwing umaga, muli na namang dumako ang tipaklong sa bahaging iyon ng parang. Buo ang ngiti niyang dala at tila mas maaliwalas pa sa lumalamig na simoy. Nakita niya si Lixie at agad siyang tumalon papunta sa tabi nito. "Hoy kaibigan!" Masiglang bati niya habang umiikot pa sa ere. "Ano na naman ang pinagkakaabalahan ninyo? Mukha kang napakaseryoso na naman diyan." Huminga ng malalim si Lixie, hindi para sa inis, kundi para piliin ang tamang mga salita. "Tipaklong," sabi niya ng marahan, "napapansin mo ba ang pagbabago ng panahon? Pabigla-bigla ang lamig at ang ulap ay hindi na ganong kaganda ang galaw. Kailangan naming magmadali sa pag-iipon. Baka dumating ng mas maaga ang ulan o ang malakas na hangin." Tumingala ang tipaklong at sandaling pinagmasdan ang langit. Totoo, medyo mas maputla ito kaysa sa nakasanayan niya, ngunit sa halip na mabahala, napailing lamang siya. "Nakikita ko," sagot niya, "pero hindi naman siguro ngayon darating ang ulan. Ang daming araw pang maliwanag. Bakit hindi muna kayo magpahinga o sumayaw man lang sa tugtog ko?" Muling ngumiti si Lixie ngunit halatang mas lumalim ang pag-aalala. "Kaibigan," sagot niya, "hindi kami tumatanggi dahil ayaw namin sa kasiyahan. May oras para sa lahat ng iyon, ngunit ngayon ay panahon ng paghahanda. Kapag dumating ang unos at wala kaming sapat na baon, magugutom kami. Sana nakikinig ka rin sa mga babala ng kalikasan." Ngunit hindi iyon naramdaman ng tipaklong bilang magandang payo. Sa halip, para bang pinipigilan siyang maging masaya. Kaya't ngumuso siya bago tumawa ng malakas. "Ay naku Lixie, lagi mo na lang iniisip ang pinakamalala. Tingnan mo nga ako, hindi ako nag-iipon, pero hindi naman ako nagugutom. Mabait ang kalikasan sa tulad kong kayang makahanap ng pagkain kahit saan." Umiling si Lixie at tumalikod para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya gustong makipagtalo, ngunit kailangan niyang sundin ang tungkulin para sa kolonya. Sa loob niya, umaasang sana'y dumating ang araw na makita ng tipaklong ang kahalagahan ng kanilang ginagawa, ngunit hindi sa paraang huli na ang lahat. Samantala, muling tumugtog ang tipaklong
gamit ang lakas ng tunog para takpan ang malamig na ihip ng hangin. Ngunit habang umaawit siya ng masigla, dahan-dahang nababahala ang ibang hayop sa paligid. Ang pugad ng Maya ay mas mataas na, ang pagkakabit sa sanga. Ang mga paru-paro ay bihira nang lumipad sa kalagitnaan ng araw, at maging ang mga damo ay tila humihingal sa lumalakas na ihip. Isang dapit hapon, napatingin ang tipaklong sa mabilis na pagtakbo ng isang grupo ng kuneho papunta sa kanilang lungga. Ang aga nilang umuwi, komento niya. Ngunit kahit iyon, hindi pa rin niya pinansin. Habang unti-unting lumulubog ang araw, mas lumalago ang mga aninong dulot ng makakapal na ulap. Wari may tinatagong lihim ang langit, isang lihim na sinisikap ihayag ng kalikasan sa mga hayop na handang makinig. Ngunit ang tipaklong sa hapon na iyon ay tumalon lamang sa pinakamataas na damo, at habang nakatingin sa papadilim na langit, isang payak at kampanting ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi uulan, bulong niya sa sarili. Hindi pa ngayon. At dito nagsimula ang unang pagyanig ng salungatan, isang tahimik ngunit malinaw na babala na hindi man lamang sineryoso ng tipaklong. Walang anumang hudyat ang dumating na unos-wala ni kidlat o kulog na babala ni simoy na unti-unting lumalakas. Isang umagang tila karaniwan, biglang nabasag ang katahimikan ng parang nang bumuhos ang unang malakas na patak ng ulan. Hindi iyon simpleng ambon, hindi rin karaniwang ulang pagtagilid. Isa itong bagsik ng kalikasan na para bang matagal nang itinatago ng langit ang bigat ng tubig na ngayoy sabay-sabay bumubulusok. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang tuyong lupa ay naging putikan. Ang mga dahon na dati masiglang sumasayaw sa hangin ay ngayon sa pilitang ibinabagsak ng malamig na patak. Ang mga tipak ng tubig ay nagsisimulang mag-ipon sa mga uka ng lupa, bumubuo ng mga daloy na mabilis lumaki sa bawat patak na dumadagdag. Nagulat ang tipaklong. Sa umpisa'y nakasilong siya sa ilalim ng isang malaking dahon at inisip niyang saglit lang ang ulan. Magsasawa rin yan, bulong niya sa sarili habang pinipilit ngumiti. Ngunit habang tumatagal, lumalakas ang ulan. Sa halip na humina, ang bawat patak ay tila ba martilyong dumadagan sa lupa, nagbubuo ng ingay na kumakabog sa kaniyang dibdib. Habang nakasilong siya, unti-unting lumalamig ang kanyang katawan. Ang malamig na hangin na dati tinitingnan niya bilang simpleng simoy ay naging tila yelong humahaplos sa kaniyang mga binti. Niyakap niya ang sarili upang mapainit kahit paano, ngunit lalo lamang niyang naramdaman ang pagkalata ng kanyang katawan. Nang maghanap siya ng makakain, doon nagsimula ang mas mabigat na problema. Mahirap lumundag sa basang damo. Sa bawat talon niya ay nadudulas siya, bumabagsak, at muling tatayo para lang mahulog ulit sa putikan. Ang mga halamang dati puno ng dahon na maaari niyang nguyain ay ngayon ay nakalaylay, nabubugbog ng ulan, at wala ni isang tuyong parte na maaaring kainin. Sinubukan niyang sumubok sa isang batong mas mataas, umaasa na baka may natitirang tuyong damo sa ituktok. Ngunit bago pa siya makarating, tumama sa mukha niya ang isang malakas na hampas ng hangin na may kasamang malamig na tubig. Napaatras siya, halos matumba, at napadapa sa lupang ngayon ay halos parang mabilis na kumikilos sa ilalim ng kanyang mga paa. Bakit ganito? Usal ng tipaklong habang nanginginig. Hindi niya na maalala kung kailan pa siya huling kumain. Ang tanging baon niya
ay ang pag-asang matatagpuan niya ang mga dating puno ng bunga o mga malalambot na dahon na lagi niyang inaawitan. Ngunit ngayon, tila naglaho ang lahat sa paligid. Ang mga halaman ay tila umiiyak sa bigat ng ulan at ang dating makukulay na bulaklak ay nagsara, tumiklop at sumuko sa lamig. Sa kabilang banda, ang kalikasan ay tila may sariling galit na hindi niya maunawaan. Ang ulan ay walang pahinga, mahaba, malakas, at parang hindi nauubos ang buhos. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong lumalakas ang hangin. Ang mga damo ay nagdadadausdos, tumatama sa isa't isa, at ang tunog ng paghampas ng hangin ay tila humahabol sa kanya saan man siya tumalon. Nagtago siya sa ilalim ng isang nakalaylay na dahon, ngunit kaagad itong napunit sa bigat ng bumabagsak na tubig. Napaigtad siya at muling naghanap ng malalapitan pang masisilungan. Pumasok siya sa likod ng isang nakabaluktot na ugat, ngunit malamig ang lupa, madulas at walang kahit isang tuyong bahagi. Ang putik ay kumakapit sa kaniyang binti na para bang ayaw siyang pakawalan. Nang tumingala siya, sumilay sa ulap ang isang liwanag. Hindi ito sikat ng araw, kundi pagliwanag ng langit dahil sa puting kidlat na gumuhit sa malayo. Kasunod nito, isang mabigat na dagundong ang nagpagalaw sa lupa. Napayuko ang tipaklong, halos humikbi sa takot. Noon niya naramdaman ang unang sigaw ng panghihinayang. Kilala ko dapat ang mga babala, bulong niya. Bakit hindi ko pinakinggan si Lixie? Bakit ako nagpakampante? Habang tumatagal, hindi lamang gutom ang gumigising sa kanya kundi ang takot. Ang takot na baka wala na siyang makitang pagkain. Takot na baka hindi na tumigil ang ulan. Takot na baka hindi niya kayanin ang lamig na tila unti-unting nanunuot hanggang buto. Ang kaniyang mga kamay at binti ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa malalamig na patak na walang tigil na bumabagsak. Nakita niya sa malayo ang tirahan ng mga langgam, maliit, ngunit matatag, nakataas, at may maliliit na butas na sadyang hinugot mula sa lupa upang hindi mapasok ng tubig. Mula sa distansiyang iyon, parang napakaliit ng kolonya, ngunit ramdam niya ang pagkakaiba. Sila ay handa, samantalang siya ay lumulubog sa putikan. Sa wakas, nang mapagtanto niyang wala siyang mapupuntahan at wala siyang makakain, napaupo siya sa malamig na lupa. Basang-basa ang buong katawan. Ang musmus niyang biyulin ay naiwang basa at halos tuluyang natanggalan ng tunog. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang tag-ulan, hindi siya tumalon, hindi siya umawit, hindi siya sumayaw. Tahimik lamang siyang nakatingin sa malawak na parang nangayoy, parang umiiyak kasabay ng langit. Doon niya tunay na naramdaman ang bigat ng pagkakamali. Hindi niya pinakinggan ang mga langgam. Hindi niya sineryoso ang babala ng kalikasan. At ngayong gabi, habang ang ulan ay walang awang bumubuhos, napagtanto niyang ang saya ay mahalaga, ngunit ang paghahanda ay mas mahalaga kaysa sa anumang tugtog na maaari niyang likhain. Ang ulan ay walang tigil na bumubuhos ng ilang araw na. Ang malakas na simoy ng hangin ay nagdadala ng lamig na unti-unting pumapasok sa mga butas ng mga pakpak ni Tipaklong. Basang-basa siya, nanghihina, at unti-unting nawawala ang sigla na matagal na niyang ipinagyayabang noong mga panahong maaliwalas ang panahon. Sa bawat pagtalon niya sa basang damo, para bang mas lumalaki ang bigat ng katawan niya na nagpapahirap sa bawat galaw. Hindi na niya matanggap ang katotohanan
na siya'y nag-iisa. Ang lungkot ay nagsimulang bumuo sa kanyang puso, isang lungkot na puno ng pagsisisi at takot. Napagtanto niya na hindi niya dapat pinabayaang masilawan ng kanyang kaligayahan ang mga babala ng kalikasan at ang payo ng mga langgam. Sa gitna ng malakas na hangin, naisip niyang wala ng ibang matatakbuhan, kundi ang lungga ng mga langgam ang kanilang tahanan, na dati niyang tinitingala at minsang inisip na sobra silang seryoso. Ngunit ngayon, habang nanginginig sa lamig at gutom, alam niyang kailangan niya ng tulong. Dahan-dahang lumundag si Tipaklong papunta sa gilid ng lungga. Ang kanyang mga pakpak ay basang-basang at sa bawat hagod ng hangin ay parang sinubukan nitong paluin ang maliit niyang katawan. Napatingin siya sa maliit na pinto ng lungga, parang isang daan patungo sa pag-asa. Ngunit sabay nito'y isang pinto rin patungo sa kanyang kahihiyan. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at nilakas ang loob. "Liksi," mahinang wika niya. "Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya mag-isa." Dahan-dahang kumatok si Tipaklong sa maliit na bukana ng lungga. Ang tunog ng kanyang pagkatok ay tila nag-echo sa loob ng madilim na lungga. Minsan ay nagkaroon siya ng takot na baka hindi siya payagang pumasok. Ngunit bago pa siya makaisip ng ganito, isang anyo ang lumitaw sa liwanag si Liksi na may ngiting may halong pagkabahala at malasakit. "Tipaklong," mahinahong sabi ni Liksi. "Halika, pasok ka rito." Ngunit habang pumasok si Tipaklong, napansin niya ang mga matang mapanuri ng ibang mga langgam. May ilan na nagbulungan at tumingin ng may pag-aalinlangan. "Bakit ngayon siya lumapit?" tanong ng isa. "Bakit hindi siya kumuha ng tulong ng maaga?" Dagdag pa ng isa pang langgam. Naramdaman ni Tipaklong ang bigat ng pagtingin ng iba, ang di maipaliwanag na pagdududa. Nagduda siya kung karapat-dapat pa ba siyang tulungan. Ngunit ramdam din niya ang init ng pagtanggap mula kay Liksi. "Lahat ay may panahon ng pangangailangan," sagot ni Liksi nang marinig ang mga bulungan. "At kailanman, hindi tayo dapat itakwil kapag tayo ay humihingi ng tulong." Pinangunahan ni Liksi si Tipaklong papasok sa loob ng lungga. Ang lugar ay maliit, ngunit puno ng mga lihim ng pagkakaisa at pagtutulungan. May mga butil ng pagkain na maingat na inilagay sa mga sulok, mga dahon na nakabalot para sa mga mahihinang bahagi ng kanilang tahanan, at isang dami ng langgam na patuloy na nagtatrabaho. Nang maramdaman ni Tipaklong ang init ng lungga, unti-unting napawi ang lamig na siyang nagpapahina sa kanyang katawan. Napuno siya ng pag-asa kahit na ang kanyang dibdib ay puno pa rin ng hiya at pagsisisi. Nilapitan siya ng ilan pang langgam, dala ang mga maliliit na piraso ng pagkain at mga dahong pampainit. May isang langgam na nagdala ng maliliit na dahon na ginawang unan para malagyan ng pwesto ni Tipaklong. Humiga siya ng dahan-dahan, hawak ang kanyang ginaw na mga pakpak at napatingin kay Liksi. "Salamat," sabi niya ng mahinahon. "Hindi ko inakala na ganito ang magiging pakiramdam ng pagtanggap." Ngumiti si Liksi. "Hindi ito tungkol sa pagiging masipag o tamad. Ito ay tungkol sa pagtulong at pag-alaga sa isa't isa, lalo na sa oras ng pangangailangan." Habang nakahiga si Tipaklong, naisip niya ang mga araw na ginugol niya sa ligaya at kalayaan, na hindi iniisip ang bukas. Sa loob ng lungga, naramdaman niya na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagtalon o pagkanta, kundi sa pagkakaroon ng
pagkakaisa, at responsibilidad. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting bumalik ang lakas ng tipaklong sa tulong ng mga langgam. Nakaramdam siya ng init na dati ay hindi niya naramdaman. Isang init na dulot ng pagkalinga ng mga kaibigan. Pagising mo, wika ni Lixie, tutulungan ka naming muling makabangon. Hindi kami mag-iiwan sa'yo. Si Tipaklong ay ngumiti, bahagyang nanginginig pero puno ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng dilim ng gabi, sa loob ng munting lungga ng mga langgam, isang bagong simula ang isinulat, simula ng pagkakaibigan, pag-unawa, at pagbabagong magdadala kay Tipaklong sa isang mas malalim na paglalakbay. Pagkagaling ng katawan ni Tipaklong mula sa lamig at gutom, unti-unting bumalik ang kanyang lakas at sigla. Ngunit hindi na tulad ng dati, hindi na siya muling nagising na puno ng walang ingat na kasiyahan. Sa loob ng lungga ng mga langgam, may malalim na pagbabago na nagsimula sa puso at isip niya. Isang araw, habang nagpapagaling pa rin siya sa mainit-init na lungga, lumapit si Lixie kasama ang ilan pang matitipid at masipag na mga langgam. Hindi sila dumarating para lang magdala ng pagkain o mag-alok ng tulong. Dala nila ang kanilang mga kwento, kaalaman, at mga aral na matagal nilang pinagsisikapang ipasa sa bawat miyembro ng kanilang kolonya. Tipaklong, simula ni Lixie, ngayon ay oras na para matuto ka ng mga bagay na mahalaga, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa buong paligid. Lumuhod si Tipaklong, handang makinig. Hindi niya inasahan na ang mga langgam na minsang inisip niyang sobrang seryoso ay magiging mga guru niya ngayon. Unang tinuruan siya kung paano maging masipag sa araw-araw na gawain. Hindi ito nangangahulugan ng pagkalunod sa trabaho ng walang pahinga, kundi ang pag-alam kung kailan dapat magtrabaho at kailan dapat magpahinga. Tulad ng musika mo, paliwanag ni Lixie, may ritmo at panahon ang lahat ng bagay. Kapag alam mo ito, mas madali ang lahat. Pinakita ni Lixie kung paano maingat na mag-ipon ng pagkain. Naglakad sila papunta sa isang bahagi ng lungga kung saan nakaimbak ang mga butil, maliliit na prutas, at mga piraso ng halamang maaaring kainin sa tag-ulan. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng kainin sa oras ng kasiyahan, sabi niya. Kaya't dapat maghanda para sa bukas, para sa panahon ng pangangailangan. Tinuruan siya ng iba pang mga langgam na magbantay sa mga pagbabago ng panahon, paano basahin ang mga palatandaan ng kalikasan, tulad ng pagbabago ng kulay ng langit, ang simoy ng hangin, at ang paggalaw ng mga ulap. Hindi ito mahika, bungad ni isa sa kanila. Ito ay kaalaman na nabuo mula sa mga karanasan ng aming mga ninuno. Dapat nating pakinggan at sundin. Habang tinuturuan siya, naramdaman ni Tipaklong ang isang bagay na dati niyang hindi napapansin, ang halaga ng disiplina at pagkakaisa. Ang bawat langgam sa kolonya ay nagtutulungan, may kanya-kanya silang tungkulin, at lahat ay umaasa sa isa't isa upang mabuhay ng maayos. Hindi lamang pisikal na pag-aalaga ang kanyang natutunan, kundi pati ang kahalagahan ng respeto sa oras, sa kapwa, at sa kalikasan. Ang oras ay kayamanan, paliwanag ni Lixie. Hindi ito dapat sayangin sa walang kabuluhang saya lang. Ang paggalang sa oras ay paggalang din sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Dahil dito,
Unti-unting nagbago si Tipaklong. Ang dati niyang ugali na puro laro at kanta lamang ang laman ng kanyang araw ay napalitan ng mas maingat at mas responsable na pamumuhay. Nagising siya sa umaga na may malinaw na plano kung ano ang gagawin at hindi na siya basta-basta nagsasayang ng oras. Sa paglipas ng mga araw, tinulungan din siya ng mga langgam na mag-ayos ng maliit na imbakan ng pagkain, isang sulok ng isang malambot na damuhan kung saan maaari niyang itago ang mga natipong butil at halamang pagkain. Dito niya naranasan ang tuwa ng pag-iipon at paghahanda na dati ay hindi niya binibigyang halaga. Sa bawat pagtulong na kanyang natanggap at sa bawat aral na kanyang natutunan, nagkaroon siya ng panibagong pagtingin sa buhay. Hindi na lamang siya tipaklong na umiikot sa musika at saya, kundi isang nilalang na may responsibilidad, hindi lang para sa sarili, kundi pati para sa buong parang. Nang minsang naglakad siya palabas ng lungga upang mag-obserba, napansin niyang mas maliwanag na ang kanyang mga mata. Ang mga tanawing dati ay nakikita lamang niya bilang palamuti, ngayoy puno ng kahulugan. Ang mga bituin sa gabi ay tila kumikislap na, parang mga paalala na may mga bagay na kailangang pahalagahan ng higit sa kasiyahan. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno, pinakinggan niya ang mga kwento ng mga langgam tungkol sa mga taon ng tagtuyot na kanilang nalampasan dahil sa kanilang paghahanda. Napangiti siya ng malalim. Ang mga kwentong iyon ay hindi lang simpleng alamat o kasaysayan, kundi mga aral na kailangang dalhin sa susunod na henerasyon. Naisip niya na marahil ang kanyang musika ay hindi dapat lamang maghatid ng kasiyahan, kundi pati na rin ng babala at pagtuturo. Sa ganitong paraan, maaari niyang gamitin ang kanyang talento upang magbago hindi lamang ang sarili, kundi pati ang buong parang. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak ngayon, dala niya ang mga leksyon mula sa mga langgam, mga leksyon ng sipag, disiplina, pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Hindi siya nag-iisa at hindi rin siya nagtatapos sa pagiging masaya lamang. Sa huli, natutunan ni Tipaklong na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa balanse, sa pagitan ng kasiyahan at responsibilidad, sa pagitan ng pagkanta at pagtulong, sa pagitan ng paglundag at paghahanda. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, handa na siyang harapin ang anumang pagsubok, dala ang bagong pagkatuto at puso na puno ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, mula nang bumuhos ang malakas na ulan na halos sumira sa buong parang, muling nagising ang buong paligid sa isang panibagong araw. Ang mga punong kahoy ay sumalubong sa sikat ng araw na may mga patak ng tubig na dumadaloy pa rin sa mga dahon, habang ang mga bulaklak ay unti-unting namumukadkad sa sariwang hangin. Ang hangin ay puno ng bagong buhay at ang kalikasan ay muling ngumiti sa mga nilalang na naninirahan dito. Ngunit sa puso ni Tipaklong, naroon ang isang malalim na pagbabago. Hindi na siya ang Tipaklong na noon ay abala lamang sa kasiyahan at pagtatalon. Hindi iniisip ang kahihinatnan ng bawat araw. Ngayon, dala niya ang mga leksyon na natutunan niya mula sa mga langgam, ang kahalagahan ng paghahanda, pagtutulungan, at higit sa lahat, ang pagpapahalaga sa oras at responsibilidad. Tuwing umaga, makikita mo si Tipaklong nakasama ang mga langgam, sabay silang naglalakad sa kahabaan ng parang. Ang mga langgam ay abala sa kanilang trabaho, nagdadala ng mga butil,
at maliliit na dahon papunta sa kanilang lungga, habang si Tipaklong naman ay may dalang biyulin na kanyang tinutugtog ng mahinahon at malumanay. Hindi ito ang musika ng walang ingat na sayawan o malakas na tugtugan. Ito ay mga himig na nagbibigay ng lakas, pag-asa, at panibagong sigla sa mga nagtatrabaho. Napansin ng mga langgam na kapag may tugtog si Tipaklong, mas mabilis nilang nagagawa ang kanilang mga gawain at mas nagiging masaya ang kanilang samahan. Naging bahagi na siya ng kolonya, ngunit hindi na lamang bilang isang tagasaya, kundi bilang isang kasangga sa araw-araw nilang paglalakbay. Sa oras ng trabaho, sabay silang kumikilos masinop, disiplinado, at puno ng pagmamalasakit sa bawat gawain. Sa oras naman ng pahinga, siya ang nagbibigay ng musika at aliw sa buong kolonya. Isang umaga, nagtipon-tipon ang mga langgam at si Tipaklong sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng parang. May dalang munting palakpakan at masayang mga ngiti, sinalubong nila ang bagong araw at ang bagong pag-asa na dala nito. Tipaklong, wika ni Liksi, ang iyong musika ay hindi lang nagbibigay saya. Ito rin ay paalala sa atin na dapat balansehin ang kasiyahan at responsibilidad. Salamat sa pagbabahagi ng iyong talento sa amin. Ngumiti si Tipaklong. At ako naman, salamat sa inyo na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagtutulungan at disiplina. Hindi ko mararating ang tagumpay na ito ng mag-isa. Napatingin siya sa paligid, sa mga langgam na dati niyang inisip na sobra ang pagiging seryoso, ngunit ngayon naging mga tunay niyang kaibigan at guro. Napagtanto niyang ang buhay ay parang isang simponiya, kailangan ng tamang timpla ng kasiyahan at seryosong pagtatrabaho para maging maganda ang tunog at daloy. Sa mga araw na sumunod, mas lalo pa nilang pinatibay ang kanilang samahan. Si Tipaklong ang naging tagapaghatid ng musika sa buong kolonya at ang mga langgam naman ay naging gabay at suporta niya sa pagpaplano at paghahanda para sa hinaharap. Natutunan niyang ang musika ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat, at ang pagtutulungan ay hindi hadlang sa kalayaan, kundi isang paraan para mas maging malaya at masaya. Hindi naglaon. Dumating ang panahon na muling dinala ni Tipaklong ang kanyang biyulin sa tabi ng ilog. Sa kanyang pag-awit, dumating ang mga ibon, paru-paro, at iba pang mga hayop, pati na ang mga langgam. Lahat sila ay nagtipon upang pakinggan ang mga melodiya na nagmula sa puso ni Tipaklong, isang musika na puno ng pasasalamat, pag-asa at panibagong pag-unawa. Sa gitna ng pagtitipon, napansin ni Tipaklong na ang bawat nilalang sa parang ay may kanya-kanyang tungkulin at kontribusyon. Ang ibon ay nagdadala ng mga buto, ang paru-paro ay tumutulong sa pollination ng mga bulaklak, at ang mga langgam ay nag-iimbak at nag-aayos. At siya, bilang Tipaklong, ay nagbibigay ng musika at inspirasyon upang mapanatili ang pagkakaisa at saya nang sumapit ang gabi, habang ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa madilim na langit. Lumingon si Tipaklong sa mga kaibigan niyang mga langgam. Ang lahat ng ito, sabi niya, ay naging posible dahil sa ating pagtutulungan, pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Napangiti si Liksi at sinagot, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pisikal na kakayahan, kundi sa puso at isip na bukas sa pagbabago. Sa mga salitang iyon, umusbong ang isang panibagong diwa sa buong kolonya. Ang parang na minsang tinamaan ng unos ay naging mas matatag, mas buhay, at higit sa lahat, isang tahanan ng pagkakaibigan at pag-asa.
At dito nagtatapos ang kwento ni Tipaklong at mga langgam, isang kwento ng pagbabago, pagtutuwid at pagkakaibigan. Isang paalala sa lahat na ang tunay na kaligayahan ay nasa balanse ng kasiyahan at responsibilidad. At ang tagumpay ay mas matamis kapag ito'y nakamit ng magkakasama. At dito nagtatapos ang ating kwento sa isang parang na muling sumigla, mas masaya, mas matatag at puno ng pagkakaibigan. Sa paglakbay ni Tipaklong mula sa pagiging tamad at walang pakialam, natutunan niya ang kahalagahan ng disiplina, paghahanda at pagtutulungan kasama ang mga langgam. Ang kanyang musika ngayon ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong kolonya na nagdadala ng saya at inspirasyon sa bawat araw. Naway magsilbing paalala sa atin ang kwentong ito na sa buhay mahalaga ang balanse, ang tamang pagsasaya at pagiging responsable, ang pagkakaroon ng puso para sa kapwa at ang paggalang sa kalikasan na nagbibigay buhay sa atin. Sa bawat unos na dumarating, may pagkakataon tayong matuto, magbago at mas maging matatag. Maraming salamat sa pagtangkilik at pakikinig sa ating kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa pang alamat na puno ng aral at saya. Paalam, at naway laging gabayan tayo ng pag-ibig at pagkakaibigan sa bawat hakbang ng ating buhay.